Lalaki sa bayan ng Hamtik na kulong dahil sa utang sa online lending application. Kaya nga, ito yung advice ko sa inyo guys. Kapag may nakukulong ba sa home credit? Wala naman, pero kinarma, oo. Ayan. Yes, ito na nga mga marites. May nakulong na sa di nabayarang utang sa isang lending app. Ayan mga Mars, mainit-init pa talaga ang balitang ito dahil nabalita lang ito kamakailan lang sa isang kilalang radio station sa probinsya ng Antique. Kaya manatiling nakatutok dahil isi-share ko sa inyo ang kabuuan ng balita na iyon, kung ano ba talaga yung nangyari, bakit siya nakulong sa pagkakautang niya sa isang lending app, at kung paano ito maiwasan. By the way, this is Pancha and welcome to Panchastic Channel. Ang channel na gumagawa ng contents tungkol sa mga loan apps, reviews, Facebook and YouTube monetization, at kung paano kumita ng pera online. At kung gusto nyo rin ng ganitong klaseng niche, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos kong i-upload. Before ko sa inyo ipakita yung mismong laman ng balita or yung video nung balita tungkol sa isang lalaking nakulong dahil sa kanyang utang sa isang lending app, ay may isi-share muna ako sa inyong pampag-good vibes lang. Isa itong post sa Facebook from Truth Slaps. Ito, sabi ng post niya, may nakukulong ba sa home credit? Ayan. Natatawa talaga ako dahil maraming mga comments guys. At ito, babasahin ko sa inyo. Mula kay Stacy Carl. Wala naman, pero kinarma, oo. Ayan. Yan yung sabi ni Stacy Carl. Mula naman kay Terrence J. Ayun, sa awa ng Diyos, kakalaya lang. Loko to si Terrence J. Ito, sabi naman nung di ko mabasa-basa yung FB name niya, baka ikaw pa lang. Ayan. At ito naman si Mark Vincent Peralta. Oo, sabi niya, ikaw yung pinakaunang-una. Itong si Rhea Fel Valderomo de Sena, sabi niya, parang di naman nakukulong yung kaibigan ko. Ayan. Grabe talaga yung mga Pinoy, no? Pagdating sa kalokohan, ang tataba talaga ng mga utang. Tapos yung post na ito, nag-viral na to ngayon dahil marami ng shares and comments and of course, engagement yung post na ito. And now, ipapakita ko sa inyo yung mismong video nung balita tungkol sa lalaking nakulong dahil sa pag-utang niya sa lending app or hindi niya nabayaran yung utang niya sa lending app. Natin ang play. Lalaki sa bayan ng Hamtik na kulong dahil sa utang sa online lending application. Ang malungkot, hindi raw ito gumagamit ng cellphone at ginagamit lamang ang kanyang pangalan at mga IDs ng mismong manugang nito. Naharap ngayon sa kasong estafa ang 53 anyos na magsasakang ito sa Hamtik, Antique dahil umano sa utang niyang hindi nabayaran sa isang online lending application. Kinilalang suspect alias na Edmond, may 4 na anak at biyudo na sa kanyang asawa. Sa laysay ni Edmond sa kapulisan, wala umano siyang kamuwang-muwang na may nautangan siyang malaking halaga sa online dahil hindi naman umano ito gumagamit ng cellphone. Sa isinagawang investigasyon ng Hamtik MPS taong 2024, nang ginawan ito ng GCash account ng kanyang babaeng manugang na siyang ginamit naman sa pag-uutang ng pera nagkakahalagang 16,000 pesos. Ngunit ayon kay Edmond, wala naman umano itong natanggap ni pisong duling. Dahil sa hindi nabayaran na naturang loan, nagsamparang kaso ang lending company kay Edmond na siya namang pangalan na nakarehistro sa kanilang record. Dagdag pa dito, ang SIM card na nakarehistro sa kanyang pangalan na ibinenta rin ng kanyang manugang sa halagang 600 pesos na ayon naman sa kapulisan ay posible namang ginamit sa iba pang panluloko. Pebrero 11 naman ang maaresto si Edmond at kasalukuyang nakapit sa Hamtik MPS. 48,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ako si K5 Melmar Obsemar de la Cruz, sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Antique, ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Ayan, so napanood na natin yung balita. By the way guys, for the information of everybody, ang K5 News FM po ay isang kilala at legit na radio station not only located in the province of Antique but in the whole Western Visayas and in selected provinces in the country. Ayan, sa pagkakaintindi ko sa senaryo, isang 53 or 53 years old na lalaki na taga-Hamtik or isang lugar sa probinsya ng Antique ang nakulong dahil sa hindi nabayarang utang sa isang lending app na umabot umano ng up to 16,000
pesos since 2024, 2 years ago. At kinasuhan siya ng estafa. Guys, ang estafa ay isang uri ng krimen na gumagamit ng panloloko o pandaraya, fraud, na nagdudulot ng pinsala o pagkawalan ng pera o ari-arian sa isang biktima. So for example, niloko mo yung tao or isang company or lending company para makapangutang ka, pero yung totoo talaga ay wala kang balak na bayaran yung utang mo. So estafa yan, makukulong ka niyan. Tapos guys, yung utang kasi, nagiging isang civil case lang siya kapag ito'y simpleng hindi nabayaran yung utang mo or yung obligasyon mo para bumayad na walang halong panloloko. So hindi mo niloko yung inutangan mo or walang panlilin lang na nangyari, fraud. Nagiging civil case din yung utang kapag merong kasunduan, verbal man or written. Tapos hindi ka nakabayad sa tamang oras, pero nagbayad ka. Either installment or paunti-unti lang hanggang nabayaran mo yung utang mo. At wala talagang panlilin lang na nangyari. Yan, magiging civil case siya. So, halimbawa, umutang si Pedro ng mga 10,000 at nangako na babayaran ito sa loob lamang ng 2 buwan. Tapos, hindi siya nakabayad kasi nagka-problema siya, financial problem like imbis na ibayad niya doon sa kanyang utang, ibinayad niya sa kanilang kuryente dahil nawalan siya ng trabaho, ganun. So, ang ganyang sitwasyon ay matatawag na civil case at hindi estafa. At kung gusto nyo pang maunawaan lalo yung pagkakaiba ng isang civil case na utang sa estafa, ay panoorin nyo lamang ang videong ito at nasa description ko na or sa description na ng videong ito ang link niyan. Okay, balik tayo sa sitwasyon ng lalaki sa balita. Siguro, hindi talaga siya nakabayad kahit installment man lang sa utang niya sa isang lending app since 2024. Hindi siya talaga bumayad kahit down payment man lang or installment. Kaya ganun, naging estafa siya. Yung masaklap nga lang doon, wala talaga siyang kaalam-alam sa nangyari. Kasi sabi niya sa mga pulis, hindi naman daw siya gumagamit ng cellphone. Baka hindi siya marunong gumamit ng cellphone. At sinabi niya pa, yung gumamit na kanyang GCash ay hindi siya, kundi yung manugang niyang babae. Ginamit yung ID niya for registration. At yung babae mismong siya mismo yung nangutang sa isang lending app. So hindi naman dito minention kung anong lending app yun, no? At kahit na piso, ay walang na-receive yung lalaking nakulong. Ang masama pa dun pagkatapos ibinenta nung babae na manugang niya yung SIM card niya sa ibang tao sa halagang 600 pesos only. And for sure, ginamit yon yung SIM card niya sa masama or sa iba pang klase ng panloloko. Kaya nga, ito yung advice ko sa inyo guys. Kapag mawala or na-misplace nyo yung inyong SIM card, SIM card nyo, ay dapat i-report nyo agad sa inyong service provider. Either Smart, Globe, Dito, Talk and Text. Kung ano man yung gamit nyo ngayon, i-report nyo immediately para ma-block yung SIM card na yon at maka-request kayo ng bago. Kasi guys, di ba meron tayong SIM card registration na law, di ba? Kailangan nating i-register yung ating mga SIM card na ginagamit sa kung anong mga service provider or network meron tayong kung saan tayo nagsasubscribe na network. Kumbaga, yun na yung ID mo Pag magamit ng iba, ibig sabihin, pinahintulutan mo sila na gamitin yung ID mo. In case na magka-problema yung transaction, sa inyo yun babalik. Kasi yung pangalan nyo, yung naka-register doon. Tapos hindi naman dito sinabi kung anong lending app yung kanilang pinag-utangan. At yun lang, advice ko lang guys, mag-ingat sa inyong pag-utang sa mga lending apps. Huwag kayo basta-basta mangutang sa lending apps if di nyo kayang bayaran. Dahil mapupunta kayo sa estafa niyan. Tapos yung mas masaklap, nagbayad pa yung lalaki ng mga 48,000 pesos para sa bill. Para temporarily lang siyang makalaya. Kawawa naman si kuya. Lesson learned natin sa mga ganitong kaso. Number 1, pag nag-uutang sa isang lending app, siguraduhin na kaya nyong bayaran yung uutangin nyo. Second, siguraduhin na ang inyong mga inuutangan ng mga lending app merong SEC registration. And then, dapat mga submitting entities sila doon sa CIC. Dapat nandun yung name nila. Number 3, make sure yung SIM card ninyo, ingatan ninyo yan. Kasi baka magamit ng iba. At kapag mawala, i-report nyo immediately sa inyong network kung saan kayo nakasubscribe. Smart, Globe, Talk and Text, Dito, etc. Fourth, remind ko lang ulit, kung mag-uutang, siguraduhin, kaya mo itong bayaran. Okay? Para hindi ka pa lalo malubog sa utang at ma-estafa. Para maiwasan yan, umutang lang ng kayang bayaran. Pero of course naman, kapag hinaharas ka na ng isang loan app, example, tawag ng tawag sa'yo, hinaharas ka na, tapos ipinapahiya ka pa sa social media, pwede mo din silang ireklamo para mapasarado na yung loan app na yan.
And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!